Eh, patay na alimango, nangagat ka pa, eh. Sige, wag mo lang akong mahuli. Ano ito? Ang Jiangzhou sa kasaysayan ay isang sinaunang lungsod, baka ito ay isang kayamanan. Anong taon na ngayon ginawa ni Lear? Hayaan na, siguro ito ay isang artipisyal na bagay lamang. Ang mabuting bagay hindi sa atin. Xiaofei, Tatay, kumusta ang pangingisda ng alimango? Ay, marami kang nahuli. Ang ganda ng mga alimango, mamaya. Uwi tayo at gagawa ako ng lugaw na alimango, sakto, para pampalakas ng katawan mo. Halika, halika, sumakay ka. Taa, uwi na tayo. salamat nanay. Na pala, nanay. Mabenta ngayon ang mga halaman sa paso. Mabenta pa. Wala naman, nagpapakapagod lang ang tatay mo. Puro mga walang kwentang bagay ang ginagawa, sa palagay ko. Hindi pa mababawi ang pinambili ng paso. Huwag naman ganoon ang sabihin. Baka may magkagusto, di ba? Tama, tama. Sino ang maniniwala, nakakainis, busog na ako sa galit, ayaw ko nang kumain. Ah, hayaan mo, ikaw na lang kumain, hay. May reunion ng mga kaklase ngayon. Bakit hindi ko alam? Tama nga naman, isang sakitin na umaasa lang sa magulang tulad ko. Wala akong karapatang sumali sa reunion. Bukas magla-livestream ako ng pangangaso ng baboy ramo kapag naging sikat na ako sa labas. Kikita ako ng milyon-milyon sa isang taon, ipagmamalaki ko rin sa inyo. Hindi ba itong bote ang ginamit ko para sa bulaklak na nakuha ko sa ilog? Parang pagkatapos kong uminom, ang lakas ng pakiramdam ko. Alam kong tubig gripo ang nilagay ko dito. Ay, muntik na akong makalimutang diligan ito. Ito ang maingat kong pinagsama-samang rosas. Huwag kang mamatay. Ano nangyayari? Baka itong bote ay isang mahiwagang kayamanan. Ako si Lifey, lulutang na ako sa tagumpay. Mukhang mamahalin ang 7 kulay na rosas na ito. Kailangan kong palitan ng paso nito, painitan ng araw. Ano ang napakabango? Anak, kanino itong rosas? Ako lang ang gumawa ng pinagsama-samang rosas na ito. Ay, sa buong buhay ko, Hindi pa ako nakakita ng 7 kulay na rosas na ito. Anak, anong bulaklak ito na may 7 kulay? Ang ganda naman pala. Mahal. Hinog na ang mga dalandan. Samahan mo ako sa pag-aalaga ng orchard. Maghahalaman tayo, magpapatay ng mga pest. Sige, tara na. Naitay, sasama din ako. Afi, mahina ka pa. Dito ka na lang sa bahay. Magpahinga ka na lang. Tara, pa sa ating pagkakaibigan. Tagay, tagay, tagay. Woo, ang ganda ng Oasis Hotel. Talagang 5-star hotel, syempre naman. Kung hindi dahil kay Chouch, na supervisor dito sa Oasis Hotel, wala tayong pagkakataon na mag-enjoy sa magandang private room na ito. Kain na tayo, Chouch. Nasaan si Lei Fei? Bakit hindi siya sumama? Tinanong ko, ayaw niyang sumama. Nakalimutan ko nga siya. Hayaan mo na, kahit wala siya. Si Li Fei, yung mahinang nasa bahay lang. Siguro nahihiya siyang pumunta. Naman, magkaklase tayo noon. Anong ibig sabihin ng mga sismis nyo? Huwag kang magpanggap dito. Sige na, dahil kay Chouch at sa akin. Huwag na kayong mag-away. Sige na, kain na tayo. Dahil kay Chouch at sa magandang estudyante, hindi na kita kakausapin. Hala, nag-post si Lifey sa social media.
Ano ito? Nakapagtanim si Li Fei ng 7 kulay na bulaklak, ang Diyos ng agrikultura. Tara, mag-comment tayong lahat. Mas maging close tayo. Tara, inuman ulit tayo. Agay. Pumunta kaya tayo sa bahay ni Li Fei. Tingnan natin yung 7 kulay niyang bulaklak. Magandang ideya, ta. Mga probinsyano, hindi pa nakakita ng maganda. Sige, ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo. 7 kulay na rosas ba ito? Kaninang tanghali, diniligan ko ito. Siguro handa na ngayon. Ang ganda talaga ng tubig na ito. Tumahimik ka na, Brownie, hindi ito pagkain. Sandali lang. Pagkain. Ang galing talaga ng bote na ito. Hindi pwede, kailangan kong maghanap ng iba pang subukan. Ang matandang ginseng na ito, dati itong kinuha ni Lolo sa bundok. Pero dahil medyo matagal na, ginamit na lang sa paggawa ng herbal wine. Pwede ko namang subukan ito. Expired na ba ang alak na ito? Ang baho. Mahirap din itong ilagay sa bote. Ayan na, isuksok ko na lang sa bot ko, tapos na. Ang galing ko talaga. Wala namang nagbago dito. Wow! Sa teorya, dapat nasira na ang ginseng na ito sa pagkapreserba. Pero tumubo pa ng bagong usbong. Hindi lang yon, malakas pa ang amoy ng alak. Ang ganda talaga ng porcelain na bote na ito. Sige na, wag muna, ilagay ko muna ito. Itatanim ko na lang ang ginseng na ito mamaya. Ay, bumalik na si Brownie. Saan ka galing? Bakit ka nasugatan? Nag-away ka na naman ba? Sa asong lalaki para sa asong babae. Sige na. Hintayin mo muna maayos ko ang ginseng ko. Babalikan kita para lagyan ng gamot. Wangnan, bakit ka nandito? Kasi hindi ka sumama sa class reunion, Fee. Kaya nagpasya kaming dalawin ka. Ano, hindi ka ba masaya sa pagdating ng mga kaklase mo? Siyempre masaya ako. Ang saya ng buhay sa probinsya dito. Ang ganda at tahimik. Hindi tulad sa lungsod, maingay at magulo. Kung hindi lang dahil sa tatay ko na nagpalakad para maging supervisor ako sa Oasis Hotel, pwede rin namang tumira dito. Anong buhay sa probinsya, magsasaka lang naman. Mas gusto ko pa rin ang Tokyo,
Paris. Mga malalaking lungsod, pwedeng mag-shopping. Sage. Ang bango ng amoy ng alak. Ito ay tunay na mautay na napakatanda na. Ang mahal nito, libu-libo ang halaga. Mukhang hindi naman mayaman ang pamilya ni Li Fei. Baka naman. Nagpapanggap lang siya na mahina. Huwag kayong tumayo dyan, pasok na kayo. Hala, nawala ang mga sugat ni Dahuang. Fei, umiinom pa ng alak ang aso mo? Hoy, ganun talaga ang ugali ng aso ko. Kung hindi mo na uminom ng sabote ng mautay bago kumain, hindi siya gaganahan kumain. Hayaan mo na, pasok na tayo. Pasok na tayo. Ano, Li Fei, binigyan mo ng premium mautay ang aso? Sayang naman yon. Gusto mo? Ipako na lang yung natira para sa'yo. Inatawag mo akong aso? Hindi naman. Pasok na tayo. Kailan naging ganito kayaman si Li? Sabi nila may mga parasito ang mga hayop sa bundok. Pwede ba tong kainin? Okay lang yan, susu. Minsan lang naman. Hindi tulad ni Afei na araw-araw. Araw-araw tayong kumakain ng caviar, Korean at Japanese food. Minsan, kumain naman tayo ng murang wilgami para magbago. Pero, wala man lang sabaw. Mahirap tunawin. Ano ba? Akala mo ba libreng restaurant to? Nakikikain ka na nga lang, ang dami mo pang reklamo. Dahan-dahan ka, walang makikipagagawan sa'yo. Fee, wala man lang sabaw. Pwede bang tubig sa bukid? Muntik na akong mabulunan. Sige, kukuha ako. Tubig sa bukid pa, saan ako hahanap niyan? Sige, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na farmer spring. Heto na, tubig sa bukid. Huwag kayong makipag-agawan, ako muna. Ang saap. Hoy, na yan. Subukan ko. Hala. Ang sarap talaga ng tubig na to. Tikman mo. Ang tamis pala ng tubig. Bigyan mo rin ako. Ang sarap talaga. Sabi nila maganda ang tubig sa bundok. Di ko inakalang ganito kasarap. Nawala ang pagod ko. Ang ganda talaga ng tubig na to. Mas masarap pa. Aysa sa mineral water kong mahal. Fee, pwede bang isa pang timba? Limited supply lang tong tubig sa bukid, limited. Li, ang kuripot mo naman. Tubig lang yan, limited pa. Matagal ang purification process. Sa bilis nyo, sino ang makakasabay? Fei, nandito ba si Afei sa bahay? Tio Wang. Fei, sakto ang dating mo. Ito ang dalawa. Mga bumibili ng wild herbs. Mataas ang offer. Gusto ka sanang tanungin ng tatay mo. Kung may nahukay bang maganda nitong huli. Malas ako nitong mga nakaraang taon. Wala akong nahukay na magandang halamang gamot. Ah, mga herbal dealer pala sila. Isang wild ginseng lang ang meron ako. Kukunin nyo ba? Wild ginseng. Siyempre kukunin ko. Mahal ang presyo ng wild ginseng na matagal na. Ipakita mo sa akin, binata. Sige, sundan nyo ako sa loob. Ito na. Naku, ang ganda pala ng klaseng ginseng na ito. Anong nangyayari? Parang iba ang reaksyon ng matanda. Mukhang espesyal tong ginseng na to, sabi ng matanda. 7-8 taon lang to, walang halaga pang gamot. Kaya di ibinebenta, inilagay na lang sa alak. Base sa hugis at laki ng ulo, ang ginseng na ito ay hindi bababa sa 35 taon. At magaling din ang naghukay nito. Walang ni isang galos. Kukunin ko tong wild ginseng, binata. Sige, magkano offer nyo? Kapag tama ang presyo, sa inyo na. Emi, isang sira-sirang ginseng lang yan. Ilang daang piso lang ang halaga. Ang tagal ng usapan dyan. Akala ko ba mahalagang bagay? Hindi naman maganda, yang ginseng na yan. Isang truck-truck ang dinadala sa bahay namin. At mga libo-libong piso ang halaga ng Chiangbai Mountain Old Ginseng. Mas magaganda, yun kumpara dyan. Mga batang to, walang alam. Yung Chiangbai ginseng na sinasabi nyo, cultivated yon, malamang. Hindi man lang tunay na ginseng essence. Ang tunay na matagal ng wild mountain ginseng. Kahit may pera ka, mahirap makahanap. Matanda, huwag kang magpapaloko sa kanya. Yan ay nakabaon pa sa lupa. Hindi mo alam ang itsura. Pa sa akin, ordinaryong ginseng lang yan. Hindi ito ordinaryong ginseng. Ito ay Heavenly Ginseng. Ito ba ang sinasabing heavenly ginseng?
Binata, 1,000,000 ang offer ko. Ang mahal pala ng ginseng na ito. Tama ba ang narinig ko? Isang pirasong ginseng lang ito. Nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera sa buong buhay ko. Hauzi, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Faye, yaman ka na. 1,000,000 para sa sira-sirang yan. Lolo, nalilito ka na yata. Batong to, wala kang alam, umuwi ka na lang at magbasa. Mag-aral ka ng mabuti, huwag masyadong daldal para hindi ka mapahiya sa labas. Ang ganda ng dating na matandang ito. Parang hindi ordinaryong tao. Kuya, Ay, kung sa tingin mo ay tama ang presyo, dadalhin ko na pati ang paso. Ang ganda nito, kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti. hindi lang tama, sobrang tama ang presyong ito. Sige po, Gino. Yun. Xiao Zhao, bigyan mo ang kuya ng 1,000,000 cash. Opo. Ito ang 1,000,000 cash. Kuya, bilangin mo. Hindi na naniniwala ako sa Ginoo. Swerte ko na ito. Isang bulok na ginseng na ilang taon lang. Naging ligaw na ginseng na 30 taon dahil sa puting banga. Kaya kung madami akong mahukay na ginseng kahit hindi matanda, magiging mahalaga pa rin dahil sa puting banga. Sandali. Baka magbago ang isip ng kuya? Kuya, pera at kalakal, sabay ang palitan. Mali ang pagkakaintindi nyo, Ginoo. Ang ibig kong sabihin, gusto kong magpalitan ng kontak. Kapag may nahukay akong magandang halamang gamot, ibibenta ko pa rin sa inyo. Ah, ganun ba? Hawakan mo ng maayos. Ito ang calling card ko. Mag-usap tayo palagi. Ito ang 7 kulay na rosas. Kanina, ginseng lang ang tiningnan ko, hindi ko ito napansin. Hindi ba ito yung 7 kulay na rosas na ipinost ni Faye sa social media? Ang ganda ng 7 kulay na rosas. Sa tingin ko, plastic lang yan. Ganoon din ang pakiramdam ko. Sa loob ng 20 taon kong buhay, hindi pa ako nakakita ng 7 kulay na rosas. Lifey, anong saysay nito? Niloloko mo ang mga tao ng plastic na bulaklak. Susu, intindihin mo na lang si Efe. Kabataan, naiintindihan ko. Kasi, hindi lahat sa edad ko ay naging hotel supervisor. Halika, tingnan natin ang 7 kulay na rosas ng kaklase ko. Huwag hawakan kung hindi bibilhin. Isang bulok na bulaklak lang, anong espesyal? Ikaw, ito ay bagong uri ng rosas. Kuya, pwede bang makita? Sige po, Ginoo. Ang ganda talaga. Xiao Zhao, tawagan mo ulit si Boss Chu. Sabihin mo may bagay dito na interesado siya. Opo. Boss, nandito na si Boss Chu. Wow. May ganito kagandang babae sa ating Jiangshao. Punasan mo laway mo, nakakahiya. Boss Yu, nasaan ang sinasabi mong rosas? Ito yon. Totoo palang may 7 kulay na rosas. Pwede ba akong lumapit para tingnan? CJ, Li Fei, ayaw mo nga akong payagang hawakan. hindi ka naman bibili. Talagang itinanim ito, hindi gawa ng tao. Ano, hindi ka niloloko ni Boss Chu, di ba? Ang ganda talaga ng bulaklak na ito, hindi ko pa ito nakikita. Napambihirang uri. Kukunan ko ito para ipakita sa professor ko sa universidad. Pare, saan mo nakuha ang bulaklak na ito? Hindi pa ito nakita ng professor ko sa universidad. Siya pa naman ang kilalang. Eskolar ng botany sa bansa. Ay naku, paano ko ito ipapaliwanag? Inigraph ko lang ng basta, hindi ko rin alam kung bakit. Biglang naging ganito. Basta lang engraft. Noong college, hindi naman kami. Nagtangka ng ganitong eksperimento, pero lahat ay nabigo. At saka, ang 7 kulay na rosas na ito, walang bakas ng grafting. Sige na. Baka sikreto ito ng iba. Pear, pwedeng ibenta mo sa akin ang halamang ito. Pambihira itong uri. Kailangan kong pag-usapan ang presyo sa aming professor. Para saan ba? Isang bulaklak lang yan. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo. Kaya kulang ito. 70,000. 70,000 ang ibabayad ko para sa halamang ito, pwede ba?
70,000. Naku, 70 ang bentahan nito. Habang hawak ko ang puting porselanang paso, hindi ba't gusto ko? Kung ilan-ilan. Yaman na yaman. Kung mababa sa'yo ang 70, pwede kong dagdagan. Hindi na, 70 na lang ang 70. Pare, kung may ganitong pambihirang uri ulit, tawagan mo ako. CJ, Boss you. Aalis na muna ako. Sage. Fair. Maaga na rin, alis na rin kami. Tandaan, kung may magandang halamang gamot, tawagan mo ako. ingat po sa pag-alis, boss. Alis na alis na. Walang kwenta. Ang lugar na ito ay marumi at sira-sira, nakakadiri talaga. Tayo na. Life. Huwag mong sabihin na hindi ako tumutulong bilang pinuno ng klase. Kung kailan mo gusto nang magtrabaho ulit. Hanapin mo ako sa Oasis Hotel, syempre. Mabuti rin namang huminto na lang at walang gawain. Tayo na. Duha. Dahong Huang, ikaw ang nagligtas sa akin. Tangang aso. Binabati ko ang host sa pagkuha ng Minor Rain sa Morning Technique. Minor Rain sa Morning Technique. Isa itong pangunahing pamamaraan ng mga espiritong hardinero, madaling matutunan. Napakalaki ng pakinabang nito sa pagtatanim. Ang bote na ito ay nakapagpapahintulot sa akin na matuto ng salamangka. Bahala na, subukan ko muna. Nagtagumpay na talaga. Ito ay isang banal na sining. Mamaya ay bibigyan ko kayo ng isa. Ang bote na ito ay napakalakas, mas mabisang pa kaysa sa bote ni Guanyin. Kaya, tatawagin kitang Eugene Bottle mula ngayon. Mukhang. Matutulog muna ako. Nasaan ang paso ng kulay rosang-rosa sa bakuran? Baka may pumasok na magnanakaw? Ina ng mga anak ko, halika dito, halika. Ano ba? Bakit ka nagkakaganyan? Saan? Saan galing ang napakaraming pera? Gisingin mo agad ang anak natin. Anak, Inay. Inay, nakabalik na pala kayo. Fifi. Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Ganito po ang nangyari, kumakain po ako noon. May biglang pumasok na isang tao. Yun na po ang buong pangyayari. ibig mong sabihin, nabenta ko ang aking ligaw na ginseng sa 1 milyong piso. Hahaha. Mukhang kailangan kong pumunta pa sa bundok paminsan-minsan. Baka makahukay pa ako ng isa pang ligaw na ginseng. Hahaha. Hindi naman pwede na laging swertehin ka. Ngunit ngayon na mayroon na tayong 1 milyon. Sapat na yon para ikasal ang ating Afi. Sa tingin ko, sapat na ito para makapag-asawa ng dalaga mula sa lungsod. Hahaha. Bakit parang may kakaiba kay Dahong Huang ngayon? Dahuang, umupo ka. Dahuang makipagkamay. Dahuang sumayaw ka. Diyos ko, Dahuang halos maging tao ka na. Effie. Inaano ko ito? Anong nangyari? Wala lang, ako at ang tatay mo ay gusto kong pumunta sa taniman para diligan ang mga nasa Oranges. Sasabihin ko lang sa'yo. Pagdidilig. Itong maliit na teknik ng ulan ay napakagamit at maraming pakinabang. Tamang-tama para subukan natin ito sa taniman ng prutas. Itay-inay, pwede po akong sumama. Nasa bahay lang kasi kami ni Dahuang nakahiga. Halos manakit na ang aking mga braso't binti sa kamaran. Halika na. Tara na, Dahuang Tara.
Itong mga orange ay kailangan pa ng buong pagkahinog. Kailangan pa ng 1 buwan. Ay. Bahala na. Subukan ko muna itong maliit na teknik ng ulan. Oh. Hindi pwede ngayon katulad ng nangyari last time. Kasi mahirap na kung mahimatay ka dito sa taniman. Itay-inay. Babalik din ako agad. Wow! Ang ganda, hindi ako nahimatay ngayon. Wala namang pagbabago Diyos ko! Ang bilis naman nito. Ilang sandali lang at hinog na agad sila. Ang tindi ng bango ng prutas. Maasim pero matamis, halos perpektong lasa. Wala pa akong nakain na ganito kasarap na orange sa buong buhay ko. Ngayon, ang mga binebenta sa merkado. Karamihan ay maliliit at maasim na galing sa greenhouse. Kung ang napakasarap kong orange na ito ay ibenta ko sa palengke, siguradong mahal ang presyo at mabebenta agad lahat. Tangang dahuang, yayaman na tayo. Hihihi. Hoy, tingin kayo dito. Tumingin kayo. Huwag palampasin ang pagkakataon. Ang orange nitong kalbo ay halatang galing sa greenhouse. Maliit, hindi masarap, kumikita lang sila ng malaki dahil out of season. Itong basurang orange na nagbebenta ng 8 pisos kada kilo. Hindi naman labis kung magbebenta ako ng 15 pisos, di ba? Tumingin kayo dito, huwag palampasin. Mga bagong 6 malalaking orange. Napakabango at napakatamis. Uy pere, tignan mo naman. Uy magandang binibini, bili ka naman. Tita, dito po, dito po. Uy binata, magkano ang 1 kilo ng orange mo? Ito ang aking mga dalandan, 15 piso kada kalahating kilo, galing sa sarili naming orchard. Napakasarap, maaari kayong subukan muna. Ano, 15 piso kada kalahating kilo. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Probinsyano, gahaman ka ba sa pera? Kung ayaw mong bumili, edi huwag, bakit kailangan mong manlait? Ang binatang ito, nangahas magbenta ng dalandan sa 15 piso kada kalahating kilo. Mas maitim pa sa akin. Hoy, dalandan, 8 piso, 8 piso, masarap, mura, hindi man loloko. 8 piso kada kalahating kilo, mura, masarap, hindi man loloko. Sige, pipilitin mo akong gamitin ang aking malaking baraha. Anong amoy, napakabango? Ang bango talaga. Lifey. Tingnan natin. Hoy, magkano ang dalandan mo? Ito ay 8 piso kada kalahating kilo. Ay, bakit napakaliit ng dalandan mo? Hindi mo lang naiintindihan, ito ay purong natural, berde, at walang pestisidyo. Walang ginamit na pestisidyo, hindi tulad nung isa, malaki at dilaw. Hindi mo alam kung gaano karaming chemical at hocus-pocus ang ginamit doon. Ano, napakabango. Gusto mo ba ng kaunti? Yemem, napakatapang na amoy ng prutas. Hoy, binata. Pareho lang ba ng presyo sa kanya? 8 piso kada kalahating kilo. Bibilhin ko ng marami. Malapit nang matapos ang palengke. Yang sira-sira mong dalandan ay hindi mo mabebenta. Masisira lang yan mamaya. Ang aking mga dalandan ngayon ay binebenta ko ng 20 piso kada kalahating kilo. Kahit 1 sentimo ay hindi ko babawasan kung hindi ko mabenta. Ipamimigay ko na lang, huwag mo nang alalahanin. Hoy, kanina 15 piso kada kalahating kilo. Bakit biglang naging 20? Yang bulok mong dalandan ay 20. Yang probinsyanong ito. Bakit hindi ka na lang lumipat sa langit? Nagbebenta ng dalandan. Masarap at matamis, kung hindi masarap, libre. Hindi pre. Yang sira-sira mong dalandan ay 20 piso kada kalahating kilo. Napakasama ng loob mo. Aw-aw akong kumakain ng importe na dalandan. Wala pang 20 yun. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Itong probinsyano, akala niya mayaman tayong taga-syudad. Ginaga tayong baboy na papatayin. Tama. Hindi ba inaapi mo ang mga mababait? Sa tingin ko, ang mga ganitong mapanlinlang na negosyante ay dapat i-report. Tama. Baka gumagamit pa ng dayaan na timbangan. I-report. Kailangang i-report. Subuin ang masasamang vendor.
Huwag nating palakasin ang ganitong masamang ugali. Wang Chao Suzy. Kayong dalawa ang pinakamagaling. Haha, Hoy, ikaw. Nandito na, matigas pa rin ang dila mo. Excuse me, hello. Sir, may natanggap kaming reklamo mula sa publiko na ang iyong pwesto ay nagpapataas ng presyo ng malisyoso. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. sige, walang problema. Kaya, tanong ko sa'yo, kasama, ano ang batayan? Sir, ang dalandan mo ay tika 30 piso bawat kalahating kilo. Lampas na sa presyo sa merkado. Una, ang aking karatula ay nagsasabing 21 bawat kalahating kilo. Malinaw ba ang presyo? Pangalawa, mayroon ba akong pilitang pagbili o pagbenta? Wala rin. Tikman nyo. Ang sarap. Ito ang pinakamasarap na dalandan na kinain ko. Totoo ba yan? Ito. Ang matapang na lasa ng dalandan. Ngayon, hindi panahon ng dalandan kaya. Ang ganito kasasarap na dalandan. 2021 ba ang presyo? Sobra na ba? Hindi talaga sobra. Sige, malinaw na ang nangyari. Ang pwestong ito ay walang anumang malisyosong pagtataas ng presyo. Lahat, pwedeng bumili ng walang alinlangan. Ganito lang karaniwan ang dalandan. Ganon ba kasarap? Probinsyano, walang alam. Araw-araw akong kumakain ng imported na dalandan. Ang ganitong klaseng kalidad, hindi ko titignan. Hindi kayo ang tinutukoy ko. Siya ang sinasabi ko. Sir, mga empleyado ng gobyerno kami, hindi tumatanggap mula sa publiko. Pero, pwede naming bilhin. Parang hindi maganda yan. Nascan na. Ingat. Hoy, dalawang kasama, huwag kayong umalis. Boss, 2 kalahating kilo. Hoy, magkakilo sa akin. Lang sa akin. Sige, wag magmadali isa-isa. Hoy, hoy, hoy. Sige, wag magmadali. Tita, unahin ko na timbangin. Gusto rin niyong bumili ng kaunti. TSK, bagay ng probinsyano, hindi ko yan kakainin. Ako si Wang Chao, kahit magutom ako ngayon. Hindi ako kakain ng kahit isang subo ng dalandan mo. Hoy, par, masarap ba ang dalandan? Guwapo, pwede ba kaming makahingi ng 2 para matikman? Umalis kayo. Gusto niyong kumain, bumili kayo. Isang basag na dalandan lang yan. Di ko yan gusto. Tama, siguradong maasim at mapakla. Tara na, susu. Dadalhin kita pauwi para kumain ng imported na pagkain. Ang kulit mo, ang daming tao sa daanan. Sykes, dadalhin kita sa OSIS. Nagreserba ako ng isang presidential suite para sa iyo. Halika na, tara na. Kalahating araw pa lang, nakapagbenta na ng mahigit 2,000. Boss, ilang orange ka pa ba dito? Bibili ako ng 100 kilo. Malaking customer ito ah. Ikaw pala. Tingnan mo naman yung pananamit na yon ni Chuck Sinyo. Ang ganda niya talaga ngayon. Ano ang tinitingnan mo? Ay. Oops, sorry naman, nakalimutan kong i-off yung auto-aim. Miss Chu, may mga orange pa naman ako, kaso. Kaso ano? Kaso yung mga orange ko, isa lang ang presyo para sa wholesale at retail. Okay lang, ikalkulo mo lang sa normal na presyo. Okay na yun. Okay sige, 2,000 piso. Ay. Ang dali mong kausap. Gusto ko yun. Di ba pwede tayong magpalit ng contact details? Nagmamadali ako nung last na umalis ako kaya nakalimutan. Kailangan ko ulit next time. Pwede ulit akong bumili sa'yo. Miss, kung pwede tayong maging regular na supplier. Mas magiging madali ang pagbili ng orange, okay lang sa akin. Ito yung calling card ko. Sinang Sinyo Hotel, Chuck Sinyo. Bakit? Parang hindi ba ako bagay sa posisyon? Ahahaha, hindi naman ako ngayon ay. Ihahatid ko na yung mga orange sa'yo. Huwag na, may darating na tao dito para kunin. Ay. Baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Saan ka ba nagbibili ng mamihang orange nito? Sabihin mo sa akin. Lihim ng negosyo, hindi ko masasabi. Nilalaro mo lang ako? Maniwala ka o hindi ka makakapagtinda bukas kung gusto ko. Hey. Kaya, binibantaan mo ba ako ngayon? Pwede mong isipin yon.
Dahuang, sumugod ka. Ang aking sharpening rod ay gawa sa tungsten steel. Kinagat lang nito agad ng aso at naputol. Ang tato mo, nasayang lang sa'yo. Umalis ka na. Ako aalis na. Oops, itong Yu Jingping ay talagang napakagandang gamit. Itong binagol na si Dahuang, nakagat at nakuha agad yung sharpening rod ng isang subok lang. Lakas ng pagkagat, halos masobrahan na yung tigre, di ba? Tara na Dahuang, uwi na tayo. Tuloy ka. Shu, ano ang nagpatawa sa'yo ng ganito? Napakalaking balita. Sige, sabihin mo. Boss Chu, hindi mo alam, yung bagong bukas na restaurant natin. Ang turnover rate ngayon ay 10 beses pa kaysa dati. Ang kita sa isang araw, katumbas na ng kalahating buwan dati. Ganun kataas? Dahil yan sa mga dalandan na binili mo, Boss Chu. Ang mga customer ngayon, nag-agawan para sa fruit platter ng dalandan. Halos lahat ng mesa, ilang platter ang order, may iba pa nga natakyaw. 10 piraso, dala-dala. Ngayon, kulang na ang supply. Alam ko, marami tayong prutas na stock. Bakit kulang? Marami naman dalandan sa kusina, pero ang gusto nila, yung 100 kilo na binili mo kaninang umaga, kaunti na lang ang natitira. Yung in-order kaninang umaga. Yung kay Lifey kaya. Yung dalandan na yun? Nga, Boss Chu, saan mo binili yung dalandan na to? Gusto mo bang magpadala ako para bumili ulit? Maraming suki, nagrereklamo, gusto nila yung fruit platter ng dalandan. Naglagay ako ng ibang dalandan. Tikim lang, itinatapon na. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito, kasarap na fruit platter ng dalandan. Tamang asim-tamis, malamig at masarap, gusto mo pa ulit. Hindi mapigilan. Masarap talaga ang dalandan ni Lifey. Shu, magkano ba ang fruit platter ng dalandan natin ngayon? I-88, isang platter. Nga, Boss Chu, dumating si Boss Yu ngayon, sa restaurant natin. Sobrang nagustuhan niya ang dalandan natin. Sabi niya, araw-araw siyang pupunta. Boss you. Hindi ba't may malubha siyang anoreksya? Hindi lang masarap, nakakagamot pa pala ng anoreksya ang dalandan. Hindi, kailangan kong tawagan agad si Lifey. Hello, Hoy, Lifey. Ako si Chuck Simew. kamusta, Yu Chu? Gusto kong umorder ng 300 kilo ng dalandan ngayon din. Mahalaga ang bihira. Kung ang dalandan ko, ay walang limitasyong ibibigay sa inyong restaurant. Bababa ang presyo nito. Ay, pasensya na, Yu Chu. Ang buong ani ngayon sa aming orchard ay mga 150 kilo lang. Kung gusto mo, hintayin mong matulog muna ako magpahinga. Pagkagising ko na lang kita bibigyan, hahaha, antok na ako. Ano ba yan, ang yayabang na ng mga magsasaka ngayon? Patit si Boss Chu tinawagan, Boss Chu may problema. Anong nangyari? May bisita sa restaurant na nakakagulo, Boss Chu. Ano? Last tanong na, pwede ba talaga yung dalandan o hindi? Boss Kian, wala na talagang dalandan. Sige, hindi na ako kakain. Boss Chu, buti na lang dumating kayo na maghusga. Matagal na akong suki sa inyo, di ba? Masyado bang makapal ang mukha ko para humingi ng isang plato ng dalandan? Mamaya na muna. Boss Kian, ubos na talaga ang dalandan namin. Ubos na? Boss Chu, wag naman kayong magbiro. Alam ng lahat sa Jiangshao na ang New Moon Hotel, ang isa sa pinakamalaking hotel, dapat sapat-sapat ang stock. Sa bodega, hindi naman siguro kayo nagkukulang. Palang magpa-scarcity marketing, no? Haha, anong sinasabi mo? Boss Yu, buti na lang dumating kayo. Ayaw na maghusga, makapal ba ang mukha ko para humingi ng dalandan? Yung dalandan ba na may espesyal na amoy ang sinasabi mo? Hindi pa ako nakakatikim ng gansong kasarap na dalandan, hindi pa ako nagsasawa. Sabi ng waiter ubos na, nakakainis. Sa totoo lang, pa din sa dalandan na yan ako pumunta. Pero sabi ng waiter, ubos na raw. Kaya hindi mo masisisi si Boss Chu. Bahala na, kung hindi ako makakain ng dalandan ngayon, ikakansela ko lahat ng partnership ko sa New Moon Hotel. Boss Chu, ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Boss Chu, saan mo binibili ang dalandan na yan? Alam mo naman may malala akong anorexia. Itong dalandan lang.
Ang nakakapagpagana sa akin, kung mapapakain mo ako ng dalandan ngayon. Lahat ng banquet orders ng kumpanya ko, sa'yo na. Sandali lang mga boss, susubukan ko. Effie, 21 piso bawat kilo ang dalandan na to. Parang ang mahal naman. Anak, mahirap man tayo. Pero huwag kang mandaraya sa negosyo. Huwag kayong mag-alala ma, pa, kailan pa nandaya ang pamilya natin. Ganito na lang ang dalandan na to. Ang mahal kasi talagang masarap. Tatay, hindi naman ako bago sa dalandan, gaano ba kasarap? Ang masarap, Gaano ba kasarap yung dalandan na yan? Mahal. Parang eka naman. Ang sarap. Ang dalandan natin. Bakit biglang naging ganito kasarap? Naku. Paano ko ito ipapaliwanag? Sino si Chutsinyu? Kaibigan lang. Tulungan mo naman ako, kuya. nakita mo? May girlfriend na ang anak mo. Maganda ang boses. Mukhang maganda rin. Mas matanda pa pala si babae. Ano naman? Mas matandang babae, mas maraming pera. Single pa pala si Lifey. May ideya na ako. Ma, pa, ano nang pinag-usapan nyo? Hello tito, tita, girlfriend po ako ni Afe. Pag natapos ko ang trabaho ko, bibisita ako sa inyo. Huwag mo akong biruin, sinyo. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Bakit ayaw mo sakin? Hindi mo ba gusto ang ate mo? Kung makakapag-partner ako kina Boss Kian at Boss Yu, tataas pa ang negosyo ng Sinyu Restaurant. At makakalaya ako sa pagsasakripisyo para sa pamilya. Hindi. Feeling ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ano nang biro yan? Si Chuck Sinyu too. Ang pinakamaganda sa Jiangsheng. Nangangarap ba ako? Sige, ibibigay ko muna ang dalandan sa'yo. Hoy, teka. Ma, pa, may order ang restaurant. Ako na ang maghahatid. Bigyan mo ako ng address, ako na ang maghahatid. Ikaw na ang maghatid. Hindi ako naniniwala. Dalandang to, 20 piso bawat kilo. Ang ganda ng hotel na to. Hello, naghahatid po ako ng dalandan. Nasa harap po ako ng hotel. Sige, pupunta na ako. Sex. Tito, naghahatid po kayo ng dalandan? Nandito lahat. Ito nga ang lasa. Hahaha. Dalhin nyo ito sa kusina. Tito, tulad ng napag-usapan, 150 kilong dalandan, 3,000 piso, 5,000 ito. Pang-abala na ang sobra. Sana magtuloy-tuloy ang partnership. Haha. Masaya ang partnership. Tiyuhin, mag-ingat po kayo. Ako po ay may gagawin muna. Sex. Paalam. Abot pala ng 20 piso kada kilo ang mga dalandan? Tumataas ba talaga ang presyo ngayong taon? O parang bubula na lang ang pera? Akin na yan. Si Boss Chupo. CJ. Pasensya na po sa paghihintay, mga boss. Huwag na tayong magpanggap, ha? Haha. Ang sarap palaga ng dalandan na to, parang himala. Biglang bumuka ang aking gana. Boss Chu, dagdagan mo ng stock 2, araw-araw akong pupunta dito. Kung wala nito, malungkot ako. Basta masaya ka, Boss Kian. Maganda talaga ang dalandan na ito. Araw-araw na akong pupunta. Isang karangalan na narito kayo sa Crescent, Boss Yu. Mga boss, medyo mabagal ang pag-deliver ng prutas ngayon. Pasensya na. Dalhin ninyo muna ang 2 bag na ito. Ituring ninyong pampalubag loob. Sej, hihingi na ako.
nakain na ang dalandan, nakatanggap na ng regalo. Salamat sa pag-asikaso, Boss Chu. Paalam. Aalis na muna kami. Tara na, Boss Yu. Boss Chu. Sa Crescent Hotel ngayon, maraming bagong customer ang dinala ng fruit platter na dalandan. Pwede ba nating bilhin lahat ng dalandan sa kanilang orchard? Akala mo ba hindi ko naisip yan? Kakausapin ko lang siya tungkol dyan. Pero sabi niya nakakapagod mag-ani, ibebenta lang ang anihin. At hindi tumatanggap ng pre-order. Pwede bang tayo na lang ang magpahinog? Hindi rin. Nabanggit ko na rin yan. Sabi niya, bawal ang dayuhan sa orchard, baka maikalat ang sikreto. Anong klaseng tao siya? Unang beses ko makakita ng ganoong kakaibang magsasaka. Hey, Ang buong orchard na ito ay may 7 hanggang 8,000 kilo. Kung tig 20 piso kada kilo. Lampas 100,000 yan. Yaman na naman ako. Hindi lang yan pagkatapos ng paglilinis ng jade vase. Lubhang napakalakas ng aking katawan. 100 kilo ang timbang ng basket na ito pero sa aking kamay. Parang balahibo lang. Ako si Tailo. Hello, Tay. Narito na ang mga taga Crescent Hotel. Kailangan nila ng 300 kilo ng dalandan. Sige, maghintay sila. Uwi na ako agad. Tingnan mo, dumating na siya. Boss Lee, sa wakas nakabalik ka na rin. Ikaw ay, Kumusta? Ako si Zhao Shu, assistant ni Boss Chu, at hotel supervisor din. kumusta? Narito ang 6,000 piso. Bibilangin mo ba? Hindi na, ibigay mo na lang sa tatay ko. Tio, bilangin ninyo. Anong bibilangin? Tiwala naman ako sa inyo. Tio Cheng, yung dalandan mo, binibenta mo ng 21 piso kada kilo. Ang tindi mo naman mang presyo. Bakit nandito si Huang Qiang? Hayop na to, buong maghapon puro kalokohan ang ginagawa. Mga gawaing mababa, dati nahuli siyang nagnanakaw ng isda. Kinagabihan, nilaso niya ang buong lawa. Huang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hihe, maganda, nagtatanim din kami ng dalandan. Puntahan mo na lang kami para bumili, 8 piso lang sa akin. Iyo, mauna na ako. Segj, ingat. Hoy, maganda. Huwag kang umalis, pwede pa tayong mag-usap ng presyo. Tio Cheng, bakit 21 piso kada kilo ang dalandan mo? Sabihin mo naman ang sikreto. Umalis ka dyan, hindi ka welcome dito. Hoy, pag-ari mo ba ang kalsadang ito? Hoy, sasabihin ko sa'yo. Ikaw na may sakit, kung magmamalaki ka pa, maniniwala ka bang ang lawa mo? Hoy, tama na. Huwag mo nang patulan ang asong yan. Ngunit, Dahuang, hintayin mo lang ako. Pasok. Sabihin mo, boss, ang mga bisita sa ating restaurant, kumunti ulit nitong nakaraan. Pumunta lahat sa New Moon Hotel. Pati si Boss Ma ay pumunta na sa New Moon Hotel. Sa mga nakaraang taon, si Boss Ma ay palaging kumakain sa Oasis Hotel natin, hindi pa siya nakakapunta sa New Moon Hotel. Bakit pati siya umalis? Kailangan ko ng paliwanag. Hindi lang si Boss Ma, pati si Boss Lee. At si Boss Zhao ay pumunta sa Star Moon Hotel. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari? Paano ko malalaman? Boss, hindi ko rin masyadong alam. Baka naman, tumawag ka na lang para magtanong. Walang kwenta. Ano ang silbi mo sa akin? Hoy, Boss Ma, naku. Ilang araw ka nang hindi kumakain sa Oasis Hotel namin. Namimiss na kita. Kumakain ako sa New Moon Hotel. New Moon Hotel. Gusto kong mag-iba ng panlasa. Sige, usap tayo mamaya. Nandito na ang fruit platter ng orange. Hoy! Magpadala ka agad ng tao sa New Moon Hotel. Bumili ka ng fruit platter ng orange para sa akin. Boss, marami tayong orange dito. Bakit pa bibili sa New Moon Hotel? Sige, gawin mo na lang. Ang dami mong sinasabi. Nabaliw na ba si Wen Chong? Nag-ambag pa siya sa kita ng kompetisyon. Mas magaling pa akong maging head ng Oasis.
Bilisan mo. Sage, boss. May problema ba ang New Moon Hotel? Isang fruit platter, 188. Kakataas lang ng presyo. Mga orange lang naman yan. Sa tingin ko, nag-enjoy lang ang mga customer. Babalik din sila sa atin. Ano to? Ang sarap naman ng orange na to. Talaga? Tikman ko. Saan kumukuha ng orange ang New Moon Hotel? Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na orange. Kung may ganitong orange ang New Moon Hotel, marami silang maakit na opisyal at mayayaman. Pa sa kanila. Walang kwenta ang 188 kahit 978. Hindi sila mag-atubili. Boss, gusto mong imbestigahan ko ang supplier nila? Susubukan kong kunin lahat. Kung ang mga orange na ito ay sa usis lang mabibili, baka maging paraan ito. Patalunin ang Star Moon Hotel. Hihihe, hindi ka naman pala tanga. Sage, gawin mo na. Kung hindi mo magawa, wala ka ng trabaho bilang supervisor. Sage, Manager Wu, gagawin ko na. Boss Yu, nandito ka na naman. Para sa orange na to. Inalis ko pa ang meeting sa kumpanya. Ngayon, kakain ako ng marami. Walang problema, Boss Yu. Tuloy po kayo. Sage. Emaye, ano po ang gusto ninyong orderin? Bigyan mo ako ng ilang platter ng orange. Bilisan mo, gutom na ako. Kahapon, dumating ako ng huli, hindi ako nabusog. Ngayon, magta-take out ako. Ang weird, kailangan kong kumain ng orange na to. Bago ako makakain. Ito nga ang lasa. Sinyo, ibigay mo sa akin ang specialty ng hotel. Pagkatapos kumain ng orange na to, bumuka ang aking gana. Na-cure talaga ng orange ang anorexia ni Boss Yu. CJ, sabihin mo sa kusina na gumawa ng ilang specialty dishes para kay Boss Yu. Opo, Boss Chu. Boss Yu, hindi na kita istorbo sa pagkain. Segish, okay lang, asikasuhin mo lang ang trabaho mo. Huwag mo akong intindihin. Shu, ilang kilo ng dalandan ang natitira sa kusina? Mga 150 kilo siguro. Sapat na siguro ang supply ngayon. Ganito, uwi muna ako mamaya. Samahan mo akong hanapin si Lifey. Sige. Kailangan kong malaman, ano ang sikreto ng dalandan ni Lifey na nakakapagpagaling ng anorexia? Hoy, Ate Sinyo, anong nangyari? Lifey, nasaan ka ngayon? Nasa orchard ako, namimitas ng dalandan para sa inyo. Pupunta ako sa'yo, pwede ba may kasama ako? Tutulong kami sa pagpitas. Hinog na ang mga dalandan ngayon. Kahit papasukin sila sa orchard, wala silang makikita. At libo-libong kilo ang dalandan dito, makatutulong sila. Mas magaan din ang trabaho namin. Sige, pumunta ka na lang, ipapadala ko ang address. Boss Chu, mukhang may sumusunod sa atin. Alam mo ba kung kanino ang sasakyan? Base sa plaka, parang galing sa Oasis Hotel. Sasakyan ni Supervisor Wang Chao. Ang galing ni Hu Wenshong. Sinusundan kami para mahanap ang pinagbibilhan ng dalandan. Hoy, Boss Chu. Tanan, gusto mo bang mag-ikot muna ako para iwan siya? Siguradong maliligaw sila. Hindi na, malapit na ang address. Ano nang gagawin natin? May paraan ako. Hoy Lifey, gusto ko sanang itanong. May iba pa bang nagtatanim ng dalandan sa inyong barangay? Bakit, Boss Chu, ayaw mo na ba sa presyo ng aming dalandan? Gusto mo bang magpalit ng supplier? Hindi, may sumusunod sa amin, baka gusto nilang guluhin ang negosyo. May isang family sa kanluran ng barangay, ang pangalan ng may-ari ay Huang Qiang. Huang Qiang, sige, alam ko na. Tapusin muna namin dito, pupunta kami sa inyo.
Shoo, sa kanura ng barangay, sa greenhouse ng Dalandan, doon muna tayo. Sige. Ciao, Je. Mukhang nahuli tayo. Ano nang gagawin natin? Ano pa bang magagawa? Sumunod na lang. Ang asimang tatlo, ilang bises lang akong hindi naglagay ng pataba. Bakit ang hirap kainin? Naku, kung hindi pa mabibenta ang mga Dalandan ngayong taon, maaring umalis na si Xiao Kui sa amin. Hay! Hindi ba yung magandang babae dati, dalawa ang dumating ngayon? Darating na ang swerte ko sa pag-ibig. Mga dalagang, sino ang hinahanap ninyo? Ipinagbibili ba ang mga Dalandan sa hardin mo? Bibili ako ng ilang daang kilo ng Dalandan. Bibili pala ng Dalandan, pero mabuti na rin. Iniisip ko pa kung paano ibebenta ang mga Dalandan, syempre ipagbibili. Ganito, hintayin muna ninyong dalawa. Kukuha ako ng sariwa para sa inyo, ha, hihe. Medyo mukhang masama itong tao. Pero matapat naman. Lifey, sa tingin ko matapat itong tao. Hindi maganda ang ginagawa natin. Huwag kang mag-alala. May palayaw si Huang Qiang na lazy. Kilalang masamang tao sa baryo, gumagawa ng masasamang bagay. Sige, naiintindihan ko. Hindi ko akalain na ganito kasama ang taong ito. Hoy! Mga dalagang, subukan ninyo, tunay na. Dalandan mula sa bukid. Hindi na, bibilhin ko ang mga Dalandan na ito sa 15 piso bawat kilo. Kailangan ko ng 2,000 kilo. Ito ay 200 pisong pabuya. Kunin mo muna. Kukunin namin mamaya. Hindi ko narinig kanina. Magkano ba bawat kilo? 15 piso bawat kilo kung mababa para sa iyo. Pwede pa akong magdagdag. Ah, hindi, sigs na yan. Grabe, 15 bawat kilo, yayaman ako. Ah, yung 400 at 63. Magtrabaho muna kayong dalawa. Kukuha na ako para sa inyo. Sige, magtatrabaho muna kami. Ah, Huwag mong ibenta sa iba, kukunin ko mamaya. huwag kang mag-alala, si Huang Qiang, matapat ako, ha? Sa ganitong mataas na presyo, tanga lang ang magbenta sa iba. Hi, Guwapo, sandali. inatawag mo ba ako? Siyempre, sino pa ba? Biembli. Isa na namang mayamang negosyante. Baka bumibili rin ng Dalandan. Boss, may I help you? Ako si Wang Chao, ang supervisor ng Oasis Hotel. May itatanong lang ako. Yung mga Dalandan na binili ng mga tao, galing ba sa inyo? Ang Dalandan namin, kilalang kilala. Sa mga kalapit na bayan, wala kang makikitang kasing ganda. Bibili din kayo? Magkano? 21 bawat kilo. Ay, medyo mahal, pero ang kalidad. Hindi katulad ng sa mga tiyangs sa tabi-tabi. Ha? Yung dalawang magagandang babae. Umorder ng 2,000 kilo. Wow! Nandito pa ang down payment. Tama nga siguro. Nakita ko mismo si Chu Xinyu na binigyan siya ng pera. Ilang kilo pa ang kayang ibigay ng greenhouse mo? May 3,000 kilo pa ako. 1,500, ilang araw pa bago mahinog. Sage, 21 bawat kilo, kukunin ko lahat. Lahat. Yaman na yaman. Malaking kliyente pala ito. Huwag ka munang masyadong masaya. Kukonsultahin ko muna ang boss ko. Hello, boss? Nahanap ko na ang Dalandan. Medyo mahal lang ang presyo. 21 bawat kilo. May 3,000 kilong hinog, at 1,500 hindi pa. Sigurado ka ba na dito talaga? Nakita ko mismo si Chu Xinyu na umorder ng 2,000 kilo ng Dalandan dito. Kung sigurado na, ano ang susunod na gagawin? Kailangan mo pa bang turuan? Pirmahan mo na ang kontrata, bayaan mo na. Hahaha. Pagkatapos, kahit sino pa ang dumating, wala nang magagawa. Hahaha. Nagpa-reserve lang si Chu Xinyu. Ang unang magbabayad, siya ang makakakuha ng Dalandan.
Hahaha. Sedge, boss. Ganito. Bigyan mo ako ng 2 dalandan mula sa basket mo, balatan mo. Kung masarap, kukunin ko lahat. Hindi pwede. Mapait at maasim ang mga dalandan na ito. Kapag natikman niya, matatapos na ang negosyong ito. Ang kulit mo naman, ang dami mong sinasabi. Hindi na ako magbibenta. Umalis na kayo. Kailangan ko pang mamitas ng dalandan para sa 2 magagandang babae. Ay. Sige, pipirmahan na natin ang kontrata. Narito ang 70,000 piso. Bilangin mo. Hindi na kailangang bilangin. Naniniwala ako sa'yo. Ganito, umuwi muna kayong 2. Pagkatapos kong mamitas, dadalhin ko sa hotel. Wang Chao. Ito ba ang sinasabi mo? Dekalidad na dalandan, eh? Alam mo ba kung ilang customer ang nawala sa akin? Dahil sa sila silang dalandan ito, na ginawang fruit platter. Dahil dito, ilang customer kaya ang nawala sa akin? Ngayon lang. Nakatanggap ang Oasis Hotel ng daan-daang reklamo. Hindi kaya? Tikman ko nga. Huang Qiang, ikaw talaga. Hoy, sino yan? Huang Qiang, dito ka agad, ngayon din. Halika, tikman mo ito. Natikman ko na. Kainin mo. Pwe, mga dalandang ito. Galing sa iyong greenhouse. Lahat basura. Huang Qiang, isang tanong lang, sigurado ka ba? Chetsinyu, palagi namang bumibili ng dalandan sa iyo. Boss, hindi ko maintindihan, ano ang ibig mong sabihin? Ganitong klaseng basura ng dalandan, karapat dapat mag-ibenta ng 20 piso. Hinahamon mo ba ang Oasis Hotel sa ganitong klaseng kalakal? Ayaw mo na bang mabuhay, boss? Dapat tayong maging makatarungan, mga dalandang ito. Ay pinilit bilhin ni Manager Wang, hindi ko naman pinilit. Manager Wang, dapat tayong maging matapa. Mga dalandang ito, kahit yung mga nakareserba, binigay ko na sa iyo. Kung hindi dahil sa masayahin kang kausap, hindi ko ibebenta sa iyo ng 21 piso. Kung ibebenta ko sa mga magaganda, baka mabenta ko ng 25 piso. Ibebenta ko sa iyo ng 25. Gusto mo bang mamatay, Sedge? Huling pagkakataon na ito. Basta sabihin mo sa akin. Chetsinyu, saan nila binili ang kanilang mga dalandan? Hindi na kita pag-usapan. Sedge, sasabihin ko, yung sa silangan ng lungsod, ang pamilya Li. Nagrenta rin sila ng lupa sa bundok, nagtatanim din ng dalandan. Ilang araw na ang nakalipas, may nakita akong bumibili ng dalandan sa kanila. 21 piso. Sa silangan ng lungsod, ang pamilya Li. Si Lei Fei kaya? Nga. Ang pangalan ng may-ari ay Li Mingcheng. Ang anak niya ay si Lei Fei, Wang Chao. Kilala mo ba? Boss Lei Fei, kaklas ko siya. Naku, bakit si Lei Fei pa? Baka yung mga dalandan na ipinagbibili niya sa palengke noon. Hahaha. Kung kilala mo siya, bakit hindi mo pa ayusin ito? Tapusin mo na ito pa sa akin. Kung mabibigo ka ulit, huwag ka nang mag-supervisor. Umuwi ka na lang at mag-alaga ng baboy. Opo. Sa pagdidilig ng porcelain jar, siguradong masarap din ang mga gulay at prutas na ito. Tulad ng dalandan, siguradong kikita tayo ng malaki. Hoy, boyfriend ko. Nay, Ate Xinyu, bakit ka nandito? Ate pa rin ang tawag mo sa akin. Tito, tita, ako si Chuxinyu. Girlfriend ni Lifey. Ngayon, ako ang manager ng Xinyu Restaurant. Ang ganda talaga ng mga babae sa lungsod. Kung hindi ka naman masama ang loob, tita na lang ang tawag ko sa iyong Yuyu. Sige po, tita. Itong si Effie, may girlfriend na pala. Hindi man lang sinabi sa amin, para naman kami. Nakahanda. Ayos lang po, tita. Ma, pa, huwag kayong magkamali, siya ay. Anong kamali?
Talaga naman. Umuwi na tayo, umuwi na tayo, umuwi na tayo. Kumain ka ng marami, masyadong payat ang mga babae. Hindi maganda sa kalusugan. Kumain din po kayo, tita. Assistant Zhao, kumain ka ng marami. Puro simpleng lutong bahay lang ito. Huwag kang mag-alangan. Tito, tawagin niyo na lang akong Xiao Xiao. Sage. Itong ulam. May problema ba sa ulang? Ang sarap ng ulam. Boss Chu, tikman mo, ang sarap palaga. Ang naman ng mga tagalungsod. Karaniwang ulam lang naman ito. Hoy! Sanay lang sa mamahaling pagkain. Gusto lang ng ibang lasa. Simpleng lutong bahay. Lahat ng gulay na ito, dinidilig ng tubig mula sa porcelain jar. Siyempre masarap. Yuyu. Tikman mo, puro simpleng lutong bahay. Arito. Yuyu. Sige, tikman ko. Ang sarap talaga ng ulam na ito. Hindi ko pa ito natitikman dati. Ang sarap talaga ng lutong bahay. Sobrang masarap. Malutong, sariwa, at may tamis pa sa dulo. At may espesyal na amoy pang sariwa. Tatay, ito ba ang mga gulay na itinanim natin? Tito, tita, unang pagkikita natin ngayon. May handa akong angpao para sa inyo. Hala, huwag, hindi ito tama. Ibalik mo na lang. Na, hindi pwede yan. Kami dapat ang magbigay sa'yo. Hindi ikaw ang dapat magbigay ng angpaw. Kami ni Tito ang dapat maghanda para sa'yo. Ang magbigay. Tama yan. Tito, tita, tanggapin nyo na lang. Galang din ito mula kay Boss Chu. Tanggapin nyo na, pa. Sige na nga. Salamat. Upo muna tayo. Tito, tita, bukod sa pagdalaw sa inyo, may isa pa akong hihilingin. Anak, huwag kang mag-alangan. Pamilya tayo. Ano yon? Sabihin mo lang, kami ni Tito. Ay tutulong talaga. Siguradong matutulungan ka namin. Haha, Ano ba yon? Sabihin mo. Ganito po, gusto ko sanang bilhin. Lahat ng dalandan sa orchard sa dating presyo. 20 piso bawat kilo. Pati ang mga gulay na ito. Bibilhin ko sa 10 beses ng presyo sa palengke. 10 bises. Ang mga dalandan pa lang sa orchard, mga 3.5 tonelada. Ang mga gulay, daan-daang kilo ang ani kada araw. Yaman na. Anak, huwag mong isipin yung 10 beses. Pamilya tayo. Presyo sa palengke lang, okay na. Nga, paano naman yon? Hindi naman pwedeng malugi ka. Di ba? Lugi. Base sa alam ko, ang fruit platter sa New Moon Restaurant ay nagkakahalaga ng 188. Imposibleng malugi. Hoy, huwag kang puro kain. Magsalita ka naman. Tama po ang sinabi ng mga magulang ko. Pero para masuplayan ng restaurant, baka kailangan pang maghintay ng 1 buwan. Isang buwan? CJ, pwede. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Kung gano'n ang presyo ko, siguradong hindi ako malulugi. Bukod pa, bagong simula pa lang ang negosyo ni Afe. Bilang nobya ni Afe, dapat kong suportahan siya. Ang swerte talaga ni Afe na may girlfriend na kasing ganda mo. Xiao Yue, napakaswerte niya. Xiao Yui, kung sasaktan ka man ng batang, to sa hinahara, sabihin mo lang sa tito. Babaliin ko ang mga binti ng asong yan. Ha? Tito, parang hindi naman tama yon. Anong hindi tama? Asing ganda mong babae, sasaktan pa? Baliin ang binti, mabait pa ko. Xiao Fei, tama ba ang sinabi ni Papa? Tama. Hahaha. Kain na tayo. Huwag kayong mahiya. Anak, gusto mo bang magtagal pa? Sa totoo lang, ayaw na ayaw kitang paalisin, Nay. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sa susunod, dadaldalawin ko kayo ni Tito. Ayos, Sex, welcome ka palagi. Oh, Shu, kunin mo nga yung pera sa kotse. Sage. Afe, ito ay 100,000 piso. Bilangin mo. Anak, ito, napakarami naman nito. Di pa ako nakakakita ng ganito, karaming pera sa buong buhay ko. Ha. Hindi na, tiwala ako sa'yo. Tay, di mo pa ba nadidiligan ang orchard? Hindi,
kanina pa ako. Ay, nga pala. Eh, Yun na pala, si New Jai, di ba't nang ako kasakin? Ngayon, ano nang dapat mong tawagin sa akin? Yuyu, Mahal kong boyfriend, uuwi na ako sa hotel para magtrabaho. Kung mismo ko, tawagan mo lang ako. Engan, Ang bait mo. bye. Nandito na naman tong mag-adorable. Nakakaswerteng palad. Bakit kayo nandito? Dumadaan lang kami. Gusto naming makipagkwentuhan sa dating kaklase. Kung wala namang importante, aalis na muna ako. Hoy, teka. Meron kaming sasabihin. Lifey, alam mo naman, nagtatrabaho ako bilang supervisor sa Oasis Hotel ngayon. Kailangan naming bumili ng mga dalandan para sa hotel. Dahil magkaklase tayo, wag na nating ipagkay sa iba ang oportunidad. Ikaw ang naisip ko kaagad. Huwag kang mag-alala. Ang presyong ibibigay ko ay mas mataas kaysa sa merkado. Sigurado masisiyahan ka. Magkano? 5 piso kada kilo ang mga dalandan sa labas. Kaya ang dalandan mo, 10 piso kada kilo ang ibabayad ko. Ipaubaya mo sa akin lahat ng bunga sa dalandanan. Ano sa tingin mo? Ang pataba na yan, ibuhos mo na lang sa bukid ng iba. Lifey, tumigil ka. Yemi, mukhang iniisip pa rin ako ng taong ito. Lifey, si Chouch, mula sa lungsod. Naglakbay ng malayo papunta sa lugar mong ito. Gusto ka lang tulungang magbenta ng dalandan, pero tingnan mo, anong ugali yan? Humingi ka ng tawad. Kay Chouch, ngayon din. Baliw. Chouch, minura niya ako. Lifey, ang mga dalandan sa New Moon Hotel, sa inyo ba talaga yon? Bakit? Anong amoy to? Ang bango ng prutas. Chouch, ang lalaki ng dalandan. Pamilyar na amoy. Ito nga ang dalandan ng New Moon Hotel. Teka, Dahuang. Leafy, kailangan ba ganyan kakakuripo? Kaklase naman tayo noon, sige na. Babayaran ko na lang. Sige, kain na kayo. Ito nga ang lasa, ang sa. Totoo ba? Tikman ko rin. Yemem, di pa ako nakakatikim ng dalandang ganito kasarap. Chouch, tulungan mo ako. Leifei, pakiusapan mo aso mo. Dahuang tahimik. Chouch, ang asong ito, sinisigawan ako. Suntukin natin tumamaya, tapos dalhin sa lungsod. Ipagbibili natin. Sige mahal, susundin kita. Iyan suntukin si Dahuang. Sa lakas niya ngayon. Kaya niyang harapin ang baboy ramo na daan-daang kilo. Pareho kayong dalawa, di pa sapat sa ngipin niya. Hoy, Dahuang, huwag kang magalit. Bibigyan kita ng ilang kilo ng dalandan mamaya. Dalandan. Yung kinain niyo, pagkain niya yon. Kaya naman lang na magalit siya sa inyo. Lifey, may sakit ka ba? Ang sarap-sarap ng dalandang to. Pinapakain mo pa sa aso. Ay, wala akong magagawa, umihi siya roon. Kaya di mabenta. Leifei, pinakain mo sa amin ang dalandang inihan ng aso. Bigyan mo kami. Chouch, magpapalabas ako ng laman ng tiyan. Ganito na lang. Lahat ng dalandan sa inyo, kung ilan man yan, ako na ang bahala sa lahat, sa presyo naman. Magkano ang inaalok ng New Moon Hotel? Double ang ibibigay ko. Yung mga nagtutugis kay Yor pala. Sina Wang Chao yon, pero normal lang yon. Parehong pangunahing malalaking hotel sa Jiangsu ang Oasis at New Moon. Magkalaban talaga sa negosyo. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Yung mga dalandan namin, pati yung mga nakita mo sa likod. Kahit yung mga hilaw pa, lahat ay nakontrata na sa New Moon Hotel. Ano, si Chutsi nyo talaga, ang sweet. Sinadya niyang ipabili sa amin, ang mga dalandan ni Wong Qiang, di pa yun ang lahat. Ngayon, tinakpan pa niya ang aming ibang opsyon. Magrekomenda ka sa akin ng lugar na makakabili ng ganitong dalandan. Bibigyan kita ng pera bilang bayad. Ganitong dalandan, sa amin lang yan, wala nang iba. Maganda ang lupa sa likod ng bahay namin, perfect para sa dalandan. Imposibleng may ganito kasarap na dalandan sa ibang lugar. At saka, ang dalandan namin ngayong taon. Nakontrata na sa New Moon Hotel, sa susunod na taon.
Pwede bang ibenta sa Oasis Hotel ang dalandan nyo? Di pwede. Lahat ng ganda namin sa hinaharap. Ipunin para sa New Moon Hotel kung gusto niyo kumain. Doon na lang kayo bumili. Li Fei, huwag kang magmalabis. Ano naman na yun, Nahuang? Samahan mo sila palabas. Hoy, Li Fei, maghintay ka lang. Medyo stable na ang negosyo sa prutas at gulay. Panahon na para magsimula ng aquaculture. Hipir, ako ang may-ari ng pet shop na ito. Ako si Hukin, ano ang tawag sa'yo? Lifey, tawagin mo na lang akong Afe. Balak kong bumili ng mga fingerlings para sa aquaculture. Piri, may sarili kang fish pond. Ano bang magandang klase ng fingerlings? Inirekomenda mo ba ang magandang uwi ng isda? Dahil tinawag mo akong talagang tutulungan kita. Mag-isip ng mabuti kung baguhan ka. Iminumungkahi kung bumili ka ng mga tilapia o carp fingerlings. Madaling alagaan ang mga istang yan. At stable ang presyo sa merkado. Kahit malugi ka, hindi magandang laki. Lugi, imposible, may hawak akong jade vase. Ganitong kayamanan, kahit ordinaryong isda lang. Mapapamahal ko yan, Ate Kin. Ano ang pinakamura mong fingerlings dito? Mas mabuti yung mabilis lumaki at mataas ang ani. Mabilis lumaki, mataas ani. Meron. Sumama ka sa akin, tingnan mo. Ito, ang pangalan sa siyensya ay African tilapia, o kaya tilapia. Pag-aalaga lang ng kalahating taon, pwedeng ibenta, kaunting tinik, at saka masarap ang laman. Pero mataas ang pangangailangan sa temperatura. At isa pa, itong isang ito. Napakalakas ng buhay nito, mabubuhay kahit sa maruming tubig. Kaya hindi maganda ang reputasyon. Kung marumi ang tubig, magkakaroon ng malinaw na amoy lupa ang isda. Kaya, hindi ko masyadong rekomenda. Ito na. Bossing, sigurado ka ba? Dapat mong pag-isipang mabuti. Ate Kin, alam kong talagang iniisip mo ang kapakanan ko. Pero may sarili akong plano. Huwag kang mag-alala. Gaano kalaki ang palaisdaan mo? Mga 5 hektarya. Hindi rin maliit ang ganyang sukat. Sa pagkwenta ng 3,000, bawat ektarya, mga 15,000 ang kailangan. 2 sentimos bawat isa, 3,000 piso lahat. Nascan na. Hindi ka magtatawad. Hindi na. Naniniwala ako, Ate Kin, talagang. Sapat ang rekomendasyon mo para sa akin. Sige, ganito na lang. Atkin, diretsahan na rin ako. Dagdagan kita ng 1,000 fingerlings. Salamat, boss. Sabi ko sa'yo, Manong. Yung TC dapat sakop ang buong. Palaisdaan palang mintis. Huwag kang mag-alala, boss. Halos 10 taon na ako sa trabahong ito. Walang problema. Hoy, dahil sa CD na ito, kahit na. Dumating pa ang mga tulad ni Huang Erlay. Hindi na ako matatakot sa panggugulo. Ebidensya ito. Boss, nailagay na ang lahat ng fingerlings. Ay, salamat sa inyo. Ito, konting pasasalamat. Salamat, boss. Walang anuman. Ingat. Ay, base sa kalagayan ng mga fingerlings na ito, ang oras para ganap na lumaki at may benta ay 1 buong siklo. Ang tagal naman nito, meron na. Wow! Kanina lang inilagay kasing laki ng hindi ligit. Ngayon kasing laki na ng 3 daliri. Yaman na! Ang sarap ng gulay na ito. Malutong, matamis at may bahagyang mabangong amoy. Kahit simpleng gisado lang, napakasarap pa rin. Wala na tayong stock ng dalandan. Kung walang kapalit, matagal nang umalis ang mga suki. Buti na lang hindi na sayang ang 1 buwang paghihintay. Nga pala, Afe. Sa tingin mo, magkano dapat ang presyo ng ulam natin? Ang presyo ng fruit platter ng dalandan ay 188 piso. Kaya ang presyo natin ay hindi pwedeng mas mababa pa rito. Ay ko, 208 piso. 298? Hindi kaya masyadong mataas ang presyo? Hindi. Ang New Moon Hotel ay isa sa pinakamalaking hotel sa Jiangzhou. Karamihan sa mga kumakain dito ay mga mayaman at kilalang tao. Mas binibigyan pansin nila ang kalidad at lasa ng pagkain bago ang presyo. At sigurado ako sa buong Jiangzhou bukod sa New Moon Hotel, wala nang makakakain ng masarap na gulay na tulad nito. CJ, i-update mo ang menu. Sabihin mo, Crisis ng vegetables, lahat ng bagong customer, libre ang 1 order kapag umabot ng 3,000 piso ang gastos. Sige, ayusin ko na. Chowj, bakit ka kumakain sa New Moon Hotel ngayon? Hindi ba't kalaban ng Oasis ang New Moon? Ano ba alam mo? Tinatawag itong kilalanin ang sarili at ang kalaban. At sa bawat laban ay mananalo. At narinig ko na nitong mga nakaraang araw, limitado na ang dalandan sa New Moon Hotel. Sa tingin ko, malapit na matapos ang season ng dalandan. Mauubos na ang stock nila. Kapag naubos na ang dalandan sa New Moon Hotel, ang mga customer na pumupunta dito para sa dalandan ay babalik sa Oasis para kumain. Hintayin mo lang. Waiter, nasaan siya? Magandang araw po, Sir at Ma'am. Ito po ang menu namin. Maaari na po kayong mag-order. Isang order ng stir-fried seasonal vegetables. 200 at 78 piso. Tingnan ko. Sa Oasis Hotel, 68 piso lang ang isang order ng stir-fried seasonal vegetables. Halos 300 piso na ito. Waiter, sigurado ka ba na tama ang presyong nakalagay? Ganito po. Bagong dish po ito sa amin, gawa sa organic vegetables.
Nababaliw na ba sa pera ang New Moon Hotel? Totoo. Halika, tingnan ninyong lahat. Halika! Isang order ng stir-fried seasonal vegetables. 200 piso. Parang binababoy tayong mga customer. Sir, pakinggan niyo ako. Anong pakikinig? Nakakain na ako ng pagkain na nakakahalaga ng libo-libo. Mga dahon lang ito. 200 piso. Malinaw na panloloko ito. Isang order ng stir-fried vegetables. 200 piso. Nababaliw na ba? Mayaman kami. Hindi naman sila tanga. Nga, sino ang kakain nito? Oy, alis na tayo. Sa halagang yan, mas mabuti pang kumain na lang ako sa usis sa kabila. Per, hintayin mo ako. Ano ang nangyayari? Manager Zhao. Nagreklamo ang mga bisita na masyadong mataas ang presyo ng aming stir-fried vegetables. Lahat sila tumakbo na sa oasis sa kabila. Ano? Ito sa'yo. Salamat, boss. Magaling ang ginawa ninyong dalawa. Parang hindi maganda yon. Okay lang, wala namang nakakita. Paumanhin, wala akong nakita. Tumigil ka. Bumalik ka. Ano ang problema? Ganito kasi yon. Meron tayong stir-fried vegetables na 248. Hindi nasisiyahan ang mga bisita. Maraming bisita ang nag-isip na masyadong mataas ang presyo. Ngayon, lahat sila tumakbo na sa Oasis Hotel sa kabila. Ano? Tumakbo ang mga bisita sa Oasis. Ibig sabihin, maraming bisita ang hindi man lang natikman. Tama. Ayun na nga. Kung natikman man nila ang ulam na ito, tiyak na hindi nila sasabihing mahal. Sa tingin ko, may naglalaro ng masamang biro. May isa pang bagay. Anina sa lobby ng hotel, nakita ko si Manager Wang Chao ng Oasis Hotel at ang kanyang kasamang babae. Yung mag-asawang yun na naman. Akala ko na. Tiyak na may naglalaro ng masamang biro. Afi, ano ang dapat natin gawin ngayon? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi mabibigo ang New Moon Restaurant. Chutsinyoy, ikaw, maghintay ka lang. Bayaw, bayaw. Walang kwentang tao. May mukha ka pang humarap sa akin? Kung hindi lang dahil sa kapatid mong babae, matagal na kitang pinaalis. Bayaw, naparito ako pa magdala ng mabuting balita. Ilang beses na kitang sinabihan. Tawagin mo akong boss kapag nasa opisina. Kamakailan lang, nag-away kami sa bahay at gusto niyang makipaghiwalay. Huwag mong hayaang mahuli niya ang anumang pagkakamali. Opo. Tama ang sinabi mo, Boss Wu. Ako ang may problema. Sige, anong balita? Bayaw. Boss Wu, dumating na ang ating pagkakataon. Oh, anong pagkakataon? Yung babaeng si Chu Xinyu, nagbibenta ng stir-fried vegetables sa halagang 278. Ngayon, marami sa ating mga mahalagang bisita ang bumalik na sa usis para kumain. Ano? 278 para sa isang gulay? Talagang kayang humingi ni Chu Xinyu ng ganoon? Hindi ba parang naghukay ng sariling hukay? Nga. Sa tingin ko, pwede nating samantalahin ito para maibalik ang ating mga customer. May utak ka pa pala. Ganito na lang, maglabas ka ngayon ng anunsyo. Na bawat mesa sa Oasis Hotel nakakain. Libreng bibigyan ng specialty na gulay. Libre sa akin. Sa kanya, 278. Kahit tanga, alam na kung ano ang pipiliin. Sykes, Boss Wu. Hoy, sandali. Dagdagan mo ng isa pa. Pahihintulutan namin sa hotel ang mga bisita na magdala ng sariling fruit platter. Sa ganito, ang tanging kalamangan ng Crescent Hotel. Wala na rin. Wala na nga. Boss Wu, pupunta na ako ngayon. Hahaha. Boss Chu, ano na ang gagawin? Ang Oasis Hotel. Gumagawa ng promo laban sa atin. Ang mga bisita, kumuti na. Halos kalahati. Baka dapat magbigay din tayo ng isang stir-fried vegetable dish. Ang sarap ng tsaa. Hoy, bunso, wag ka nang uminom ng tsaa. Tulungan mo nga ako. Kung magbibigay tayo ng libre ngayon, bebentahan pa ba natin ang mga gulay? Parang uminom ng lason para mawala ang uhaw, mas maraming masama kaysa mabuti. Ang dapat natin gawin ngayon ay i-promote ang putaheng ito. Shu, base sa spending level ng mga miyembro natin, walang hindi order ng stir-fried vegetables. Ano ba talaga ang nangyayari? Pagdating dito, nahihinis ako. Kasalanan yan ni Wang Chao. Naghana siya ng mga tambay sa harap ng hotel natin na nagsasabing sinumang order nitong stir-fried vegetables na 278 ay siyang pinaka. Nakakagalit talaga. Huwag muna magalit. Pwede tayong maglagay ng mesa sa harap. Magpakita ng sample, di ba? Boss Chu, may problema. May nagkakagulo sa harap ng restaurant natin. Ano? Tara, tingnan natin. Alam mo ba ang sinabi ng kaibigan ko? Kumakain po kayo? May problema.
Wala. Gusto lang naming magpaalala sa inyong dalawa. Ang tindahang ito ay isang scam. Scam. Ha? Miss, hindi mo alam. Sa tindahang ito, ang isang plato ng stir-fried gulay. 278 ang benta sa inyo. Hindi ba't scam yan? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Pinatutunayan ko, tama siya. Pinagbababoy nila ang mga customer sa kanilang tindahan. Sa totoo lang, mas mainam pa sa kabila, sa usis. May promo daw sila ngayon, libreng gulay bawat mesa. At hindi nila pinagbabawal ang magdala ng sariling fruit platter. Honey, sa Oasis na tayo. Sech, sundin kita. Huang Qiang. Anong ginagawa mo dyan? Lifei, anong ginagawa mo rito? Hoy, maganda, parang kilala kita ah. Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung tambay sa amin sa baryo, Sir Lei. Lifei, nagsusumbong ka na naman ba tungkol sa akin? Kilala ka naman sa buong bayan. Listado ka na talaga, walang hiya ka. Hoy, yang mahina mong yan. Nagbibiro ka ba sa King Tito? Ha? Umalis ka na, baka samparin pa kita. Ako? Parang ibang tao na si Lifei. Di na siya tulad ng dati. Sige na, di na kita pakikialaman. At ngayon, nandito tayo. Sa parking lot sa labas. Wala tayo sa loob ng New Moon Hotel mo. Gusto mo ba kaming paalisin? Heto. Effie, huwag mo nang pansinin yung walang hiyang yan. Sige, sundin kita. Shoo! Sabihin mo sa kusina, lutuin na yung stir-fried vegetables. Maglagay ng mesa sa labas. CJ, Boss Chu, gagawin ko na. Ano tong amoy? Ang bango, Kuya Qiang. Ano to? Ang sarap ng amoy. Halina tumingin, halina tumikim. Stir-fried vegetables, dating ilonggaan at siyang ngayon. Libreng tikim na. Sandali. Huwag muna kayong tumikim, walang magandang libre. Baka may daya yan. Di pwedeng tikman agad, baka may patibong yan, di ba? Di ba? Ako muna. Boss Yu, bakit ka nandito? Di mo ba ako welcome? Welcome ka, syempre welcome. Di ba to yung negosyante na bumili ng ginseng ko dati? Parang nakita ko na itong binata, na ito saan man kamakailan. Maraming nakalimutan ng mayaman, Boss Yu. Dati kayo sa aking bakuran. Ay bumili ng isang sanga ng ginseng. Naalala niyo pa ba? Oh, naalala ko na. Ang bango ng amoy ng pagkain. Maaari ba akong tumikim? Syempre naman, Boss Yu. Sige po. Boss Yu. Hindi ba ito ang gusto ninyong lasa? Hindi. Sobrang gusto ko ang lasa nito. Hindi pa ako nakakain ng ganito. Kasarap na stir-fried gulay, Boss Chu. Mag-ayos ka agad ng isang pribadong silid para sa akin ngayon. Magdala pa ng 2 plato nitong stir-fried gulay. Parang, napakagana ng aking pagkain ngayon. Sige, walang problema, Boss Yu. Shoo! Ayusin mo ang pribadong silid para kay Boss Yu. Tuloy po kayo sa loob, Boss Yu. Ang sarap talaga ng lasa nito. Ito ang pinakamasarap na stir-fried gulay na kinain ko. Malutong at sariwa, matamis at mabango. Talagang napakagaling. Boss, bigyan mo ako ng isang order. Bigyan mo rin ako ng isa. Pasok kayong lahat, pasok kayong lahat, pasok kayong lahat, pasok kayong lahat. Pwe, Bakit ang pangit ng lasa ng pagkain na ito? tikman ko. Ito lang ba ay pinakuluang gulay? Wala man lang mantika. Ang pangit talaga ng lasa. Talagang mura, hindi maganda ang kalidad. Ang mga libreng bagay na ito ay hindi rin naman maganda. Yemem, ang bango ng amoy. Parang galing sa kabilang restaurant ang amoy na ito. Tara, mahal, kain tayo sa kabila. Sej, ta. Halika. Bakit ang daming natirang specialty gulay? Nasaan ang mga bisita? Kamakailan lang, may mga bisitang nagreklamo na ang specialty gulay na ito Ay ano? ay napakapangit ng lasa at silang lahat ay tumakbo papunta sa kabilang New Moon Restaurant. Ano? Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng New Moon Restaurant na ito? Isang plato ng stir-fried gulay, 278. Ang mahal. Pero ang bango ng amoy, Ikman natin. ang sarap talaga nito. Kumpara sa stir-fried gulay ng New Moon Restaurant na ito, ang special vegetables ng Oasis Hotel, pa ang pagkain ng baboy.
Waiter, bigyan mo kami ng isa pang plato ng stir-fried vegetables. Halika, halika. Sabihin ninyo sa akin. Bakit ang stir-fried vegetables sa Crescent Hotel na EAE 200 at 78 ay mas sikat pa sa libreng sa amin? Boss, yung mga yun, hindi ko alam kung anong nangyayari. Libreng special vegetables natin, ayaw nila. Sa Crescent Hotel pa sila pumupunta. Stir-fried vegetables na EAE 200 at 78, ikaw yung may problema. Akala mo ba lahat kasing tanga mo? Tama po kayo, boss. Ikaw, bumili ka ng isa sa Crescent Hotel. Ako, sondin mo lang. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo. Sedge, ako na. Kaya pala ang daming bumibili sa Crescent Hotel. Ang saap. Tikman ko nga. Ang sarap talaga ng stir-fried vegetables na to. Unang bises ko, tong makakain ng gulay na ganito kasarap. Alam mo ba, kung kanino galing to? Alam ko yan, galing kay Leifei, nitong mga nakaraang araw. Palagi kong nakikita, yung delivery truck ng Crescent Hotel. Sa kanilang taniman, talagang, mula kay Leifei ang mga gulay na to. Si Leifei na naman, naaalala ko, ang mga dalandan ng Crescent Hotel, galing din sa kanila. Talaga namang, si Leifei na naman, palagi na lang siyang nakakasagabal. Manager Wang, kung tama ang alaala ko, si Leifei ay kaklase mo sa kolehiyo, di ba? Opo, boss. May paraan ka bang mapasupply sa atin ang kanilang gulay? Sa presyo naman, kaya kung magbigay ng double ng binabayad ng Crescent. Walang silbi yan, boss. Si Leifei at ang Crescent Hotel ngayon, parang magkadikit na. Kung ganun lang kasimple, hindi mo magawa, para saan ka pa? Huwag ka nang mag-manager. Boss, huwag po kayong mag-alala. May naisip akong paraan. Anong paraan? Nakalimutan mo ba kung paano nagsimula ang OSIS? Siyempre naman. Sa seafood, noong araw, ang OSIS ay isang maliit na seafood stall lang. Dahil sa sipag ko, lumaki ito ng ganito. Hahaha. Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang ating specialty? Ang seafood at river food, alam mo naman, ang mga taga Jiangshao, hindi kumpleto ang pagkain kapag walang isda. Kung magkakaroon tayo, tulad ng Crescent Hotel, ng sarili nating specialty dish, siguradong babalik ang mga customer. Sabihin mo ang plano mo. Sa seafood market ng Jiangshao ngayon, may bagong klase na mamahaling isda. Ang pangalan ay kalimutan dahil mahal ito. Hindi ito na promosyon, kaya sa palagay ko ang aming OSIS Hotel. Kung magagamit natin ito bilang aming signature, hindi natin ito makakalimutan. Sigurado akong makakaakit ito ng mga kainan. Bumalik sa aming OSIS, kaya kailangan natin munang magsimula. Ibigay ito ng kalimutan na isda sa monopolyo. Ganap na pinutol ang pagkakataon ng Crescent Hotel na kompetisyon sa amin. Ang iyong utak ay lumiliko ng medyo mabilis. Salamat, boss. Pagkatapos huwag gawin ito ng mabilis. Chutsinyu, chutsinyu. Isang araw ay gagawin ko sa iyo isang ibon sa aking cage. Hahaha. Salamat sa pagdala sa akin sa bahay. Walang salamata. Kailangan kong magpasalamat sa pagtulong sa akin. Kung hindi ito para sa iyong stir-fried seasonal gulay. Ang aming Crescent Hotel ay tungkol sa pagdurog ng OSIS. Pagkatapos ay dapat kang magkaroon ng anumang indikasyon. Kapatid, masama ang natutunan mo. Saan ito? Ko. Hey, Mom at Dad, bakit ka narito? Ang bata na iyong nalito. Narito ang aming pamilya. Hindi ako dito. Saan ito? Magandang tiyuhin at tiya. Sinabi ko, tingnan ang quotes na ito. Bakit ito mukhang pamilyar? Yuir, hindi mo sinabi sa amin kapag dumating ka. Nakakain ka pa. Umupo sa loob. Oh, Ina, ang Your Hotel ay abala. Sa oras na ito ay tumagal ako upang ipadala ako pabalik. Nakikita ko. ang tiyuhin at tiya ay pumunta ako. Mabagal. Ikaw. Bumalik. Wow. Ilang araw lamang ito at ito ay lumago kaya malaki.
Pagkatapos ilang araw pa, hindi mo ito maaaring ibenta sa merkado. Kumusta? Paano maaaring tumawag sa akin si Uyoy kapag siya ay libre? Nawawala ako. Ang malaking pakikitungo ni Afe ay hindi maganda. Ano? Ano ang nangyari kay Yor? Hindi ko alam kung bakit walang tao sa hotel ngayon. Hindi dapat sa... Hindi alam ng Osis kung saan pumasok sa isang sikat na ish. Ano ang pangalan ng kalimutan ngayon ang aming bagong buwan ng mga customers? Pumunta na lahat sa Osis. At sinadya kong magtanong sa seafood department. Inimonopolize ng Osis ang ganitong isda. Ang new moon natin walang pagkakataong makakuha. Hindi makakalimutan. Alaynan. Yor, huwag kang mag-alala. Una tayong tumingin. CJ. Chouch, ikaw pa rin ang may paraan. Tama ka. Ang mga bisitang ito, trip lang ang bago. Si Lifey na probinsyano, anong luto ang kaya niya? Isang subo pa lang, ayaw ko na. AMEA, Lifey, makikipagkumpetensya ka sa akin? Masyado kang bata pa. Sa mga hindi malilimutang isda na ito, tingnan natin kung paano ka mananalo. Hoy, hindi ba ito ang aking dating kaklase na si Lifey? Si Lifey at ang tatlong mahihirap na ito, nakikipagkita pa kay Chutsinyo, ang unang maganda sa Jiangshao. Nagkakilala na. Hindi ka ba natutuwa? Anong sinasabi mo? Hotel ang pinapatakbo namin, lahat ng pumapasok ay bisita. Pero mas mataas ang antas ng aming Osis. Hindi kami tumatanggap ng mga mahihirap mula sa probinsya. Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Hinampas mo ako. Subukan mong hawakan siya. Lifey, sa aking teritoryo, hinampas mo ang aking babae. Paumanhin, abala sa maliit na kaibigang ito, halos nakalimutan kita. Mga guwardiya. Hulihin siya. Afe, ano ang gagawin? Ayos lang. Kahit pagsamahin sila, hindi nila ako kayang talunin. Pagkatapos ng pagbabago ng Pure Jade Vase, lampas na sa ordinaryong tao ang pisikal kong kakayahan. Ano ang ilang gwardiya lang? Bakit hindi pa kayo kumilos? Baliin ang kanyang mga binti. Tumigil kayong lahat. Ano ang nangyayari? Boss, itong batang ito, nakita niya maganda ang negosyo ng Osis. Naghanap ng gulo. Inihahanda ko na ang mga guwardiya para turuan siya. Ikaw si Lifey. Ako nga. Bakit lalong gumaganda si Chutsinyo? Mas maganda siya kaysa sa babaeng ahas sa bahay. New Moon. Matagal na tayong hindi nakita. Paumanhin, Boss Gu, hindi tayo magkakilala. Ama ka. Noong una, para tanggihan ako, itinatag ni Miss Chu ang New Moon. Pero ang babae, sa huli, babae pa rin. Tingnan mo. Ngayon, ang Crescent ay walang kumakausap, samantalang ang Osis namin ay puno ng mga tao. Kung papayag ka, itatapon ko na yung asawa kong mukhang dilaw sa bahay. Ang Osis namin at ang Crescent ninyo, magtutulungan tayo para maging pinakamalaking restaurant group sa Jiangshou City. Ano sa tingin mo? Magpapakilala ako si Lifey. Ang kasalukuyang boyfriend ni Crescent. Narito ako sa Osis ngayon. Para magdeklara ng digmaan sa inyo. Simula bukas, wala nang isang bisita ang Osis ninyo. Challenge ba, tunapigilan ang tawa? Ha? Sex. Aminin ko. Natalo ako. Lifey noong nag-aral pa tayo. Hindi ko nakita na ganyan ka pala ka-arte. Lifey. Buti na lang hiniwalayan kita noon. Kung hindi, kasama ko ang isang taong mahirap. Jologs, at mahilig magyabang na probinsyano. Ano kaya ang hirap ng buhay na mararanasan ko? Ikaw. Hayaan mo silang tumawa. Bukas, hindi na kayo makakatawa. Hoy, Lifey. Kapag gusto mo na magtrabaho, kulang kami ng tagapagwalis sa Osis. Laging welcome ka. Afe, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang unforgettable fish ng Osis ay talagang napakagaling. Ang matandang kliyente natin sa Crescent, si Boss Kian, ay lumipat na sa Osis. Bukod sa mayroon kaming isang orchard sa bahay, mayroon din kaming malaking fish pond. Ano ang ibig mong sabihin? May unforgettable fish ang Osis, may sarili din tayong fairy fish. Fairy fish.
Ginoong Lee, sigurado ka bang ito ang fairy fish? Ito ay ordinaryong tilapia lang, di ba? Siyu, sigurado ka ba? Boss Chu, 100% akong sigurado, ito ay tilapia. Sa pagiging sariwa at lambot ng laman, hindi pa ito umaabot sa siyabas. Ito ay karaniwang isda lang. Huwag kang mag-alala, kailan pa kita nililang. Paandarin mo lang sa kusina, malalaman mo na. Sige, Siyu, ipaayos mo sa mga tao ang mga isdang ito. Sige, ayusin ko na ito ngayon. Ang bango ng amoy ng isdang ito. Ito ba talaga ay gawa sa tilapia? Mukhang napakasarap tingnan. Bagamat ang tilapia ay kaunti ang tinik, maraming laman at sariwa ang laman. Pero sa pangkalahatan, may kaunting amoy lupa ito. At saka sobrang mataas ang standards nito sa kalidad ng tubig. Pero ngayon, wala talagang amoy isda tong isdang to. Sa halip, may espesyal na mabangong amoy ito. Sa loob ng pond ko, may natural na bukal. Tubig bukal ang kinakain ng isdang to. Kumakain ito ng mga insekto at maliliit na isda at hipon sa lupa. Kaya walang amoy lupa. Yung unforgettable fish ng Oasis. Kaya wala itong amoy lupa at may mahinang amoy prutas. Dahil madalas lumundag sa ibabaw ng tubig ang ganitong klase ng isda. Para kumain ng isang ligaw na prutas na tinatawag na windmill fruit. Sa totoo lang, ordinaryong isda lang ito. Kung sasabihin gawa ng K-Base, hindi sila maniniwala. Yenen, magsinungaling na lang ako ng konti. Ahem. Huwag na kayong matulala, tikman nyo oh. Sige. Esaf, CJ. Ang laman ng isdang ito ay sariwa, malambot at chewy. Talagang tilapia lang ba ang ginamit dito? Ang tilapiang ito, wala talagang amoy lupa. Sa halip, may espesyal na amoy prutas. Isang isda, napakaraming prutas ang lasa. Nakakagulat talaga. Afe, paano mo nagawa ito? Nag-alaga lang ako ng basta-basta. Talunin ang Oasis. Boss Chu, dahil sa magical fish na ito, talagang matatalo natin ang Oasis. Sa dami ng customer, doblihin kaya ang sweldo natin sa buwang ito. Anong amoy yan? Ang bango. Ang bango talaga ng amoy. May bagong putahe na naman ba ang Oasis? Hindi. Parang galing sa kabilang restaurant. Ang bango talaga, kailangan kong tingnan. Sasama ako. Hoy, par, hindi pa kayo nagbabayad. Huwag kayong umalis. Supervisor Wang. Anong nangyari? Boss, hindi ko rin alam. Bigla na lang silang tumakbo palabas. Anong amoy yan? Sa hotel ba natin? May bagong putahe na naman ba? Parang wala naman. Boss, parang galing doon ang amoy. Parang pumunta sila sa New Moon Restaurant. Baka may bagong putahe na naman ang New Moon. Tara, samahan mo ako ng ilan, puntahan natin kung anong nangyayari. Opo, boss. Anong klase yan? Nauna ka pa sakin. Hala. Huwag magmadali, lahat ay may pagkakataong matikman ang fairy fish. Tara na. Sigs na, alis na tayo. Parang galing sa fairy fish na yan ang amoy. Anong fairy fish? Tilapia lang yan ay. Maamin yan sa aming palaisdaan. Sigurado ka? Sigurado ako. Ilang dekada na akong nag-aalaga ng isda. Tilapia lang talaga yan. Niloloko niya tayo. Li Fei, hindi mo kami kaya sa usis, kaya mandaraya ka na lang. Nagsisinungaling ka na ngayon, no? Bakit ba kayo palaging nandyan? Hindi ako makawala sa inyo. Kayong mga to na naman. Ano ba talaga gusto nyo? Wala lang, kumain lang ng isda. Bawal ba? Hindi kami welcome. Pwede kumain, pumila kayo. Tingnan nyo mabuti, mga kaibigan. Ang tinatawag nilang fairy fish ay tilapia lang. Huwag kayong magpaloko. AMM. Ayos, tilapia nga. Pinapangalanan lang ng iba, tapos ibebenta ng mahal. Ang sama naman, isang tilapia lang. Ibebenta sa inyo ng 888. Parang nanghuhusot na yan. Makinig kayo. Itinatrato ng Crescent Hotel ang mga customer na parang tanga. Iba ang Oasis. Ang aming unforgettable fish. Biyaya yan ng kalikasan. Napakataas ng presyo ng produksyon. Ako ang may-ari ng Oasis Hotel. Ako ang magpapatunay. Totoo yan.
Pumunta kayo sa Oasis para kumain, bibigyan ko kayo ng kalahating presyo. 50% off, 50% off, kalahati ang bawas. Ang sarap ng amoy nito. Boss Kian, Maanghang, masarap, napakasa. Paano nangyari ito? Mas masarap ito kaysa sa unforgettable fish nyo, 10 bises. Boss, mas masarap ito kaysa sa unforgettable fish namin. Boss Chu, magbukas ka ng private room at magdala ka pa ng ilang fairy fish. Hindi pa ako nabusong. walang problema, Boss Kian. Shu, ayusin mo to. Tuloy po kayo, Boss Hawkian. Ako rin, pasok na. Kalahating presyo lang. Halika dito. Bayaan mo ang utang. Hindi ba't napakasunduan ninyong dalawa na mabibigyan ng gamot ang mga isda ng pamilya Lifei? 1 buwan na ang lumipas. Hindi lamang hindi nawala ang mga isdang anghel. Naging pangunahing atraksyon pa ng New Moon Hotel. Kamakailan lang. Matagumpay pa silang nag-ipo. Bigyan mo ako ng paliwanag. Nasaan si Huang Qiang? Magsalita ka. Lahat kayo, umalis na kayo. Bayaan ang utang. Tumahimik kayong lahat. Chouch, malapit na bang mabangkarot ang Oasis natin? Kung ganito, maghihirap na naman ba ako? Ayaw ko. Chu Xinyu. Li Fei. Presidente Chu, Presidente Lee. Li Fei, papatayin kita. Afi, mag-ingat. Afi, ayos ka lang ba? Ayos lang, hindi naman ako masyadong nasaktan. Huang Qiang, may nagulat na nilason ninyo ang lista. Sumama kayo sa amin. Hindi ako. Si Huang Qiang ang may gawa. Nahuli na si Huang Qiang. At ngayon, may dagdag na kaso ng pagtatangkang papatay. At ang boss ninyong si Wu Wenjong, kasabwat sa pag-udyok ng krimen, pag-iwas sa buwis, at iba pang mga kasalanan. Sumama kayo sa amin. Ha, Dalhin na sila. Grabe naman si Wu Wenzhong. Ang masama, parurusahan din tara na. tapos na. Sige na, 200 beses mo na iyan pinapanood. Hindi pa sapat yon. Kailangan kong panoorin ulit para siguradong hindi ito panaginip. 3,251 susu. Ituturo ko sa'yo kung paano. Bye-bye.